Kahapon mga kaibigan, pinag-uusapan po natin yung real estate. And in fact, balikan po natin yung aking sinasabi kahapon. Mataas po yung foreclosure rates ngayon sa yung mga bahay na nararamata sa Estados Unidos. At marami yung mga Pinoy doon na medyo nagkakaproblema ho sa kanilang binabayarang mortgage sa kanilang bahay na tinitirhan. Ito ho yung sitwasyon ngayon sa Estados Unidos, yung foreclosure, pagraremata ng bangko doon sa mga bahay. Yung iba nating kababayan mga Pinoy sa California at ibang parte na yung states apektado dito dahil pagtaas ng yung mortgage. Dami ho kasing kumukuha ng mga adjustable rate mortgage. All of a sudden, nagtaasan yung interest rate. Kaya apektado ho yung iba, hindi na makayanang bayaran yung kanilang mortgage, yung bayad sa bahay. So, ang sistema na kaibigan, ito, kaya tayo nagsasalita ngayon kasi marami yung mga Pinoy doon na dadali ho sila. For years na tinirahan ang bahay nila 5-7 taon, all of a sudden, nagulat na lang ho sila, gumising sila na itong maaring may sisisi ho kay President Bush doon sa ekonomiya ho. At sinasabi ho ng mga economic experts sa mga analysts sa Estados Unidos, ang real estate market in the United States, siguro ho hindi pa ho talagang nagra-rock bottom, pababa ng pababa pa. Maari ho sa palagitnaan o katapusan ng bahagi ng 2008 next year. So, dami pa ho ang mawawalan ng bahay or kusang loob ibibigay na lang yung bahay sa mga bangko, gawa nga ho na hindi na mabayaran. At ang bangko naman tanggap ng itong mga bahay na to kasi kung nga naman, hindi na nababayaran. Ano ang problema? Well, tumataas kasi yung sinasabing mortgage nila, yung kailang binabayaran. At marami rin ho, may mga bahagyang gustong bumili ng bahay, sila ho yung mga sinasabing, well, taking the risk. Makikipagsapalaran, kaya lang yung kalkulado, yung pakikipagsapalaran, at yung iba naman, nagiging oportunidad yung sinasabing foreclosure, at yung ito yung mga sinasabing pagreremata ng mga bangko, doon sa mga bahay ng mga iba nating mga Pinoy at mga kano na mga kabili na sinasauli na sa bangko. Ano ho oportunidad doon? Kaya nga may kasabihan, when there's a time na kung saan the market is or everybody's selling, it's one time to buy. Kasi medyo masama ang merkado. Parang ganun ho. Anyway, yung opportunism ho, yung ang tawag doon. Kaya ako natin pinag-uusapan, marami rin ho, medyo kaya ho nilang bumili ng bahay sa panahon ng crisis. Hindi po crisis ngayon, although tumataas na yung interest rate ng mortgage sa Estados Unidos, kung kaya gusto nilang bumili ng bahay, ang system, hindi naman sila ma-qualify sa kanilang income dahil yung adjustable rate. Kung kaya, kukunti ho yung mga bumibili ng bahay dahil ginagamit din ho yung bangko at ang bangko hihigpit ho dahil sobrang interest rate na baka hindi mabayaran at mababawi rin nila. So ganyan ho ang takbo ngayon ng ekonomiya sa Estados Unidos. Kaya kung tayo nagsasalita, marami hong mga Pinoy na Filipino community itong bahay, tinitirahan ko na sa bangko kasi nahihirapan na. Hindi na ho nakakabayad ng mahigit na 5 buwan, 6 na buwan. Medyo, ang bangko, nag-iisip na lang, nag-aantay na lang, na alam nila, hindi nila kayang bayaran yung tumataas na interest ng mortgage nila sa bangko. Ngayon, mga kaibigan, merong iba na nag-iisip na doon na lang tayo sa bansang Pinas, gumaganda ng ekonomiya. Gumaganda roon na kung saan, gumaganda na. Nandiyan na yung mga high-rise building, yung mga developer, dyan sa The Fort, dyan sa McKinley, dyan sa ganito, dati mo pagpipilian din sa Pilipinas. Kung kaya, marami nagpupuntahan sa atin. Abay, mag-iingat ho sila. Kasi marami rin yung mga malikhaing manggagancho ho sa industry ng real estate dito sa Pilipinas. At yung mga manggagancho, developer, kung sino pa yung mga malalaki ang pangalan, sila pa yung mga ang lalakas ng loob, makakapal ang mukha. Ewan natin kung sinasadya, pwede ituro doon sa kalang marketing outfit na nagbebenta ng kalang developer na pagtitignan mo, simula noon hanggang ngayon, okay lang, wala pa mang bakal nakatayo struktura. Ano ang problema? Ang problema, bumubuha ng pera. Nagka-problema sa lokal na pamahalaan. Doon sa kanilang building permit, nagka-problema probably sa HLURB. Kung saan ang problema. Kung hindi mo problema, nagka-problema dahil kung ano pinapangako, delivery date, tapos hindi naman natutupad. Nagka-problema dahil wala naman pala talaga silang pera, kundi ginagamit nila yung pera ng mga tao para mag-invest sa kanila. Kaya nga,
Pre-selling. Drawing pa lang, binibili mo na. Diyan ko yung sinasabing mga kalokohan ng ilang mga developer natin, malalaki man yan, or mid-size, or low-end, high-end, mid-end. So, kanya-kanya ho silang racket. Kanya-kanya ho. Ito, kung mag-isip ho yung ibang mga nasa real estate, syempre nakapag-aral yan, kung sino yung mga magkagancho, kung sino yung mga matatalino at edukado, abay matindi sa kanilang pagkagancho. The more educated, the more creative they become in creating modus operandi. Doon ho sa mga packaging, doon ho sa mga promotions and marketing. So be very careful. Alam ko maraming nanonood sa atin sa Estados Unidos at yung iba na medyo tinitape tayo at pinanonood ho ng isa ng Filipino community or whatever. Kung tayo napapanood pa rin sa website, nasa yung webcast ng UNTV, kung meron pa man yung www.untv1.com, ito ho nagiging ating mga sinasabi dahil napapanood ho. Kasi napapanood ho ang bitag. Whether this program o tinitape ho ng ibang mga supporters and fans ng bilag, nilalagay sa YouTube and then yung mga Pinoy doon, ginagawang basihan. So I would like to make sa akin at this point, kayong mga Pinoy, kayong mga balikbayan natin, kayong mga medyo dual citizenship, na kayong nag-iisip na mag-invest dahil masamang ekonomiya sa Amerika, nag-iisip kayo, bumalik ng Pilipinas, mamili ng mga ari-arian dito, mag-iingat kayo. Dahil pag nalaman kayo ay mga fill-up or kayo ay mga expat or balikbayan, dual citizen, yung mga nakaamoy sa inyong kakulay ninyo, Pinoy din, mag-iingat kayo sa inyong panggagancho. Huwag kayo agad susunggap. Kahit na reputable, may pangalan, ang sinasabing developer na yan, kung sino pa nga yung mga malalaking pangalan, yung pang malalakas ang loob dahil hindi naman silang gumagawa ng packaging, hindi silang gumagawa ng mga promotions, yung mga malikhain, mga ehekutibo, na baka nang galing pa sa pyramiding scheme ng mga scam, yung mga scammers pa ng pyramid dyan. Kaya nandun na sila sa real estate. Kaya gumagawa ng mga packages. At pagkatapos, pag medyo sumaplan sila, ipapalitan na lang ng developer yung kanilang marketing firm, kanilang marketing outfit, at yung mga manggagancho, disappear na. Paano naman yung nakapili, yung nauna? Nalita. So ito po mga realidad na napag-uusapan mo natin, ewan natin kung napag-uusapan ito ng mga kreba. Kreba! You guys listening to me? Kayo mga realtors? Oh, nakikinig ba kayo o nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan kayo? O ngayon, sino tutugi sa inyo? Manda kayo, kreba. Kasi marami mga kabantutan. Ha? Ito yung mga ibang mga brokers, real estate agents na manggagancho. Kreba, listen up, listen good. I'm coming. I'm going after you guys. Maparata namin kayo. So don't expect na paglansangan ng bitag. I want to make sure na yung inyong sistemang panggagancho ay dapat mabunyag sa publiko ng huwag kayong pamarisan. Be careful if you're in the United States. In the event na you're watching us in this program, na Pinoy pa rin kayo, do not, right away, do not just invest simply because the economy is good as you think dito sa Pinas. No, it's not. Be careful. There's a lot of sharks out there. So, yun na aking sasabihin. Anybody else, nakahanda ho kayong mag-lock in sa amin sa bahala si Tulfo at hotmail.com. Bahala si Tulfo at hotmail.com. Send me your email and I will read exactly all your concerns kayong nasa Estados Unidos.